Aminin natin sa kaibuturan din ng ating puso, ang isa sa pinangangambahan natin ay ang wala nang makaalala. Wala nang makaalala sa atin at lalo tigit sa mga pari na matapos ang pagpapagal, ang pagbibigay ng sarili, ang pagtupad ng tungkulin, sumasagi pa rin sa isip natin, maalala pa rin kaya tayo. Kaya tayo narito para ipaalala din sa atin ang kahalagahan ng alaala. Kaya nga maging sa ating pananampalataya, ang batayan ng ating pananampalataya ay pag-aalaala. Kaya nga tuwing tayo nagmimisa, ating inuulit ang bilin ng Panginoon, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ngunit mga kapatid, aminin natin, may iba't ibang pamamaraan tayo na para tugunan yung pangambang iyon. Hindi lang pari, kundi lahat. Kaya nga iba, no? Ayaw nilang payagan yung anak nilang o apo nilang magpari kasi sasabihin nga nila, wala nang magpapatuloy. Kasi para sa kanila, yung susunod na henerasyon, yun naman ang alaala. No? Yun ang magtutuloy ng kanilang buhay, ng kanilang pangalan, ng kanilang legasiya. Ang iba ay gumagawa ng ibang paraan para maalala sila. Kaya mayroong naglilingkod, mayroong gumagawa ng pangalan nila, mayroong magtatayo kung ano-ano. Kasi yun ang paraan para sa kanila hindi sila mawala sa alaala. Yung inaakala nilang magpapaalala sa kanila, hindi rin pala sa bandang huli. Hindi rin pala yun ay makatutugon sa pangangailangan ng alaala. Sapagkat sa bandang huli, pinapaalala din sa atin ngayon, mahalaga ang umalala, pero darating din ng panahon, di rin tayo maalala na ng iba. Ngunit, ang dapat pala nating pagsumikapan ay ang maging bahagi ng alaala ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo, yun yung paanyaya ng Panginoon. Pag nag-iimbita ka, wag mong ayain lang yung makakaganti sa'yo. Wag mong asikasuhin lang yung makasusukli sa'yo. Asikasuhin mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga maliliit, sapagkat narito ang Diyos. At ang Diyos ang siyang gaganti sa'yo. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito yung ating ipagdasal. Kung meron mang pagsusumikapan tayong maalala, hindi maalala lang ng tao. Hindi lang maalala ng mundo. Kundi higit sa lahat, ang buhay natin ay makatuon sa alaala ng Diyos. At alam naman natin kung paano maalala ng Diyos. Kakaiba ang alaala ng Diyos. Ang tao minsan, ang inaalala na nila yung atraso mo. Ang tao minsan, ang naalala nila yung kapintasan mo at kahinaan mo. Pero iba po ang alaala ng Diyos. Buti na lang. Iba ang alaala ng Diyos. Dahil lubha siyang maawain, ang inaalala niya ay yung pagbabalik natin sa Kanya, pagpapakumbaba natin sa Kanya, pagsisisi natin sa Kanya, at yung katapatan ng ating puso na nagsusumikap tayong sumunod at magmahal sa Kanya. Kaya nga lakas loob tayong nagdarasal pa rin ngayon para sa ating mga kapatid na yumao dahil lahat naman tayo may kahinaan at kapintasan. Lahat tayo may pagkukulang at pagmamalabis. Pero sana sa munti nating paraan, sinisikap nating maging bahagi ng alaala ng Diyos dahil lagi tayong dumudulog sa awa ng Diyos. Darating ang panahon, walang makakaalala siguro na sa atin, pero wag tayong matakot sapagkat kung ang ating pinagtuunan ay ang Diyos,
hindi nasayang ang lahat. Amen.